Luno. So ngayon, no, ito pag-usapan natin is itong tungkol sa pagkaroon ng malaking pamilya. No? No, gusto ko malaman nyo, no, na ang pinakamagandang panahon, no, na magkaroon ang isang tao ng maraming anak or malaking pamilya is sa panahon ng after Christ hanggang sa 1944, before World War II o World War I, World War II. Then after that, no, until na yan sa 2000. Kung i-compare, bakit noon? Kasi itong mga panahon na ito is wala pang masyadong mga technology or mga distraction sa buong mundo na masyadong magulo, no? Lalo na doon sa after Christ, kasi walang ibang walang ibang kumbaga haharang sa ibang tao sa pananampalataya nila sa ating Panginoong Jesucristo noong unang panahon. Pero kung i-compare mo ngayon na panahon, lalo na ngayon na taon 2000, pagtungtong na lang ng 2000, no, hindi na maganda ang magkaroon ng malaking pamilya o magkaroon ng maraming anak. Bakit? Dahil nga sa pag-angat or silabasa ng mga high-tech na mga teknolohiya, no, na mga itong mga bagay na ito ay isa sa mga distraction para sa bawat tao. Ngayon, lalo na sa inyong mga anak, no, na masyadong malulung sa mga gadget, no. Maraming mga tao, no, na proud sila kasi marami silang mga anak, 5 kabuk anak nila, 5 anak, may 7, ganon, 3, 4, ganon. Gusto kong malaman ninyo, maganda magkaroon ng mga anak. Pero darating yung araw na ang iyong anak ay siyang dahilan upang ikaw ay maghihirap ng gusto. Sa panahon ngayon, hindi lang tabi muna natin ito sa hindi lang sa mga technology. Darating yung araw na magkakagulo ang buong mundong ito, lalo na pag darating yung implement na talaga yung microchip, no, yung microchip microchip implant or 666 kung doon sa Biblia, based sa Biblia, sinasabi dito sa Revelation, no. Walang tao na makapamili or makapagtinda kung wala siyang ganon. Kasi sa panahon na yan, is cashless na yan. Wala nang pira na gagamitin, kundi sa pamamagitan na lang yan ng mga microchip. Nandito na yan lahat, GPS, lahat, mga ATM, credit card, lahat. Nandiyan na yan. Darating yung araw. Dahil nga may malaki kang pamilya, mapipilitan ka ngayon na magpalagay nito para isuporta mo sa pamilya mo. Kahit na yung mga tao rin na walang mga pamilya o ganito, ganyan, no? Nagmula ito sa panahon sa pandemic. Sa panahon sa pandemic, nakikita nyo naman, di ba, na ang pandemya, yung vaccination or vaccine is maihalin tulad mo ngayon yan doon sa microchip implant pagdating ng araw nun sa ma-implement na yan, yung New World Order or One Government, isang utos lang yan. Natatandaan nyo nung nauso yung vaccination, kung ang isang tao walang vaccine, hindi ka makapamili niyan, hindi ka makapagbenta. Marami yan na implement yan dito sa atin, no? Marami mga LGU na gumagawa niyan. Ayoko lang pangalanan ng mga lugar, no, napilitan talaga sila magpaturok. Yan ang mangyayari pagdating ng araw. Hindi ka makapamili, lalo na yan ngayon sa darating na araw, yung microchip implant na mas malala pa kaysa mismo sa vaccination, no. Dahil nga sa may malaki kang pamilya, mapipilitan ka na ngayon dahil sa isuporta mo sa pamilya mo. Sa oras ng isang tao makapag-install or makapaglagay or malagyan ng mga microchip implant dito, ang isang tao, natataka na yan siya sa marka ni Satanas, ang 666, according dito sa nakasulat sa Biblia sa Revelation, sa utos or sa salita ng ating Panginoon. Warning sa mga tao na yan ang mangyayari. Maliban dyan, no, may malaki kang pamilya, halimbawa darating yung araw na magkagira. Dahil nga may malaki kang pamilya, may 3 anak ka, 4, 5,
mapipilitan ka ngayon na magsumikap or idubli mo yung kita mo para lang maisuporta ka sa iyong mga anak at pamilya. Dahil nga sa panahon ngayon na malapit na ang katapusan, sa oras na malapit na ang katapusan, tingnan mo sa mga pelikula. Pag malapit na matapos ang movie, nandoon na yan ang maraming bakbakan or aksyon. Ito rin ang mangyayari ngayon dahil nga malapit na ang katapusan. Magsilabasan na yan ngayon ang lahat ng klaseng kasamaan, gira, lahat ng mga kasamaang kaguluhan. Kasi nga si Satanas mag-double time na yan kasi malapit na ang araw niya. According dito sa nakasulat sa Biblia, isa din yan sa problema na harapin ng isang tao dahil nga sa pag-usbong sa mga teknolohiya, lalo na ngayon magsilabasan na yung mga AI or ano man yun. Kaya pinakamasarap o pinakamaganda na magkaroon ka ng malaking pamilya noong unang panahon talaga, before or after Christ. Noon, kung ang Panginoon ay kinikilala mo. Ngayon kasi, noong unang panahon si Kristo namatay sa cross at winasak niya yung nakaharang sa atin patungo sa Ama, which is ang sin, kasalanan. Winasak na yan upang tayo ay mabigyan ng tulay o daan patungo sa Ama sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo sa kamatayan niya sa cross. Ngayon, may daan na tayo patungo sa Ama, di ba? Sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Si Satanas naman ngayon, gagawa rin ng paraan kung paano niya haharangin ang isang tao na naglalakad patungo sa ating Panginoon. Sa anong paraan? Gagawa siya ngayon ng iba-ibang mga taktika. Pausbungin niya ngayon ang mga teknolohiya na siyang magpa-distract sa mga tao o sa isipan at puso ng mga tao upang hindi makabalik doon sa Panginoon at ma-distract sila sa mga teknolohiya na kanilang nakikita at laging ginagawa like mga gadget, internet, or anumang mga teknolohiya na nagsilabasan ngayon. Sa pamamagitan nito, tatawag ngayon si Satanas ng kanyang mga propeta. Ito yung mga taong, mga vlogger, o kahit anong mga taong entertainers, no, na siyang pipigil sa mga tao na upang babalik sa Panginoon, upang pigilan niya hanggang sa matanatili na makamundo ang isang tao. Hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Kristo na ang tao walang relationship or malayo ang kanilang relationship o walang relationship between Christ at sa kanila. Pagdating niyan, ang tao mapaparusahan. Ito ang pinakamahirap ngayon na panahon. No, sa ngayon na panahon. Kaya sinasabi ko ngayon na mahirap magkaroon ng malaking pamilya sa panahon ngayon. Huwag niyo sanang isipin na pinagbabawal ko ang pag-aasawa. Baka isipin niyo, mula ang propeta ka kasi ganito pinagbabawal. Hindi ko pinagbabawal yan. Ang sinasabi ko lang noon na upang maiwasan natin ang kaguluhan na matatamo ng bawat tao at kahirapan na iyong dadanasin. Kaya nga sinasabi dito ni Apostol Pablo no, na kung ikaw ay wala pang asawa, mas maigi para sa iyo na mananatili sa sitwasyon mo ngayon upang yung pag-iisip mo, yung puso mo ay hindi mahahati. Kasi mahahati yan Maglilingkod ka sa Panginoon. Maglilingkod ka sa Panginoon ngayon. Tapos nakikita mo yung pamilya mo, naghihirap ka. Siyempre, magsisikap ka ngayon para isuporta mo sa pamilya mo. Kahit na yung mga implementation ng mga microchip implant na nagawa na ng Satanas, mapipilitan ka ngayon na gawin yon. Dahil nga may pamilya ka. So maisantabi mo yung Panginoon para lamang sa pagkain sa pamilya mo. Iyan ang mangyayari, ang katotohanan ngayon na panahon. No? Bawat nakasulat sa Biblia kailangan intindihin. Kasi ito ang katotohanan sa pagdating ng panahon ngayon. Kung mayroon kang malaking pamilya, huwag ka sanang masyadong magiging proud. Kasi darating yung araw, no? Baka yan yung anak mo or mga pamilya mo or malaking pamilya mo ay siyang magpapahirap sa iyo. Even hanggang sa ikaw ay maimpyerno dahil din sa kanila. Noong unang panahon, okay pa yon kasi mga kabataan noon or mga tao noon is may disiplina. Pero ngayon, mga suwail na ang mga tao dahil nga sa pag-usbong ng mga teknolohiya. Nagiging suwail ang mga tao dahil nga sa kasamaan na nagsilabasan ngayon. Umusbong na parang isang fountain. No?
Ganyan ang nangyayari ngayon. Ito ang katotohanan ngayon. Ngayon, kung may isang tao na mananatili sa kanyang sitwasyon ngayon na walang asawa, pinakamasaya na yan na mararanasan niya kasi wala siyang ibang iisipin kundi ang sarili lamang niya, yung pakakainin niya. Kung maglingkod siya sa Panginoon 100%, yung mapupul niya talaga yung paglilingkod niya sa Panginoon. At wala siyang ibang iisipin ng mga anak niya na papakainin kundi sarili lamang niya. So hindi siya masyadong mahirapan sa pagsumikap, lalo na sa darating na araw na mangyayari or mangyayari na one government. Kasi ang nangyayari kasi itong ganitong mga bagay dahil sa kasakiman ng bawat bansa sa pera na hindi naman talaga kung alam lang nila na ang mga bagay na ito ay hindi nila madadala sa kanilang kamatayan pagdating ng araw. Pero naapektuhan yung mga tao na maglilingkod ka sa Panginoon. Maapektuhan din ang mga tao na gusto maglingkod sa Panginoon dahil nga may mga pamilya pa silang sinusuportahan. Mahirapan sila kung paano nila ngayon susuportahan kung hindi sila magpa-tatak ng microchip implant pagdating ng araw. So sa ganitong paraan, maisantabi nila ang Panginoon para sa mga pagkain sa kanilang mga anak. Ito ang magpapahirap ngayon sa tao sa pagdating ng araw. Maniwala kayo sa akin. Intindihin nyo ito. Mangyayari ito pagdating ng araw. So hanggang dito na lang na maraming salamat and God bless everyone.